Araw sa ating lahat mga kapatid. Nandito naman tayo ngayon sa ating YouTube channel sa Katolikong Ulay Simba-Simba-KBL. So ngayon mga kapatid, ang ating pag-usapan ngayon ay ang tungkol sa Diyos-Diyusan. Kung sino nga ba talaga ang Diyos-Diyusan. No? So dito mga kapatid, ang ating basahin dito ay ang Judith 6, versikulo 1 hanggang sa 3. Ang sabi, nang tumahimik ang pag-uusap-usap nila, sinabi ni Holofernes kay Akyur at sa lahat ng nagkakatipong Moabita at mga hukbong dayuhan na binubuo ng mga Amonita. At sino ka ba, Akyur, ikaw at ang mga kasamahan mong angkan ni Ephraim, para magkunwaring propeta sa amin, gaya ng ginagawa mo ngayon? Bakit mo sasabihin wag digmain ang Israel, sapagkat iingatan sila ng kanilang Diyos? May iba pa bang Diyos maliban kay Nebukadnezar? Sa taglay niyang kapangyarihan, maglalaho ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Hindi sila magliligtas ng Diyos nila. Kaming naglilingkod kay Nebukadnezar ang magpapabagsak sa kanila, na parang sila'y isang tao lamang. Hindi sila makakatagal sa lakas ng aming hukbong nakakabayo. So, ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na Diyos-Diyusan ay ang mga taong nagkunwaring Diyos, ngunit hindi naman sila Diyos at sila'y tao lamang na kagaya natin, no? Ang kanilang pagka-Diyos ay bumabase lamang sa kanilang kapangyarihan dito sa balat ng lupa, ngunit ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nasa langit. Ngunit itong kinilala nila na Diyos, itong si Nebukadnezar, no? Kung totoo nga ba na ito'y Diyos, no? Dahil ito ay isa lang siyang tao na tinatawag ng mga Moabita na Diyos, ito siya ang naging Diyos-Diyusan. Kung tutuusin natin, no? Siya talaga ang Diyos-Diyusan, sapagkat tao lang siyang katulad natin, no? Na may kamatayan, may hangganan ang kanyang buhay. Di gaya ng ating Panginoon na ang kanyang buhay ay magpawalang hanggang sa dulo, no? Hanggang sa pagdating ng paghuhukom, siya pa rin ang Diyos at wala siyang kamatayan. Di gaya ni Nebukadnezar na kinilala ng mga Moabita na siya ay Diyos, no? Sinabi pa dito, hindi daw magliligtas ang Diyos ng Israel sa kanilang hukbo, no? Hukbo ni Nebukadnezar. Ang mga hukbong nakakabayo daw ang napakalakas na sandatahan ni Nebukadnezar na tinatawag nila na Diyos. Nasa mga kapatid, sana may natutunan kayo sa bidyong ito, at huwag kalimutan mag-like, share, and comment, at subscribe sa ating YouTube channel sa Katolikong Ulay Simba-Simba-KBL at sa ating Facebook page sa Katolikong Ulay Simba-Simba-KBL. Thank you and God bless.